yung ugat na nerve. At yung nerve, yan naman yung namamahala sa ating mga pakiramdam. Kung wala siyang sinusupply na tama, maapektuhan yung nerve. So, ngayon, yung nerve, hindi makatransmit ng electrical impulses, hindi mo tuloy maramdaman. Yan. Ang kondisyon na yan ay tinatawag natin, Chess, na neuropathy. Yan ay iba ba doon sa diniscuss nung isa namang doktor na nakausap ko na ang tipo ng arthritis or tipo ng kondisyon na dinescribe niya sa kamay is yung carpal tunnel syndrome. Iba naman yun, Dok? Iba yon, ngunit maaaring may condition yon. Kasi yung carpal tunnel syndrome also affects a particular nerve. Yung nandito sa palad natin, meron tayong sheath dito na dumadaan na nerve dito na kung tawagin ay median nerve. Pero yung carpal tunnel syndrome, kadalasan nangyayari yan sa particular na trabaho. Okay. Alam mo ba kung sino ang madalas magkaganyan? Ayoko na maghula, Dok. Hula ka lang. Siguro, Dok, yung mga mahilig mag-computer? Siguro kung yung computer mo, yung antigas-tigas yan. Ngayon, one touch na lang ang computer ngayon touch screen na di ba? Wala nang keyboard sakit yan ng mga flight attendant or stewardess. Bakit, Dok? Kasi ba naman lalo na kapag ang airline mo, Pilipino ang pasahero. Ilan ba ang timbang ng hand carry dapat? 7? Parang 7 lang, 7 kilograms, 7 kilo. Dok. Diyan mo makikilala ang Pilipino. Ang Pilipino, yung kanyang hand carry, siguro ikaw din, may bit-bit siya sa kaliwa na TV, sa kanan yung kanyang hila-hilang bag. Tapos, alam mo, may sinisipa-sipa pa yan na karton sa aisle. Bakit stewardess ang nagkakasakit nito? Bakit? Etong mga Pilipina, sasabihin dun sa stewardess, pakiakyat mo nga doon sa taas, doon sa board. Okay. Kasi siyempre, pag binuhat na stewardess, serious nito nakakakwentuhan ko kasi sila kapag nasa exit row ako. Natitwist yung mga kamay nila sa bigat ba naman nung hand carry ng Pilipino. Kaya ngayon tingnan mo ang flight attendant. Pag may bit-bit ka na mabigat, tititigan ka lang ng flight attendant, isaksak mo yan doon sa taas. Bahala ka.